Sa iba pang balita, nagpositibo sa Middle East Respiratory Syndrome o MERS ang isang dayuhan habang nandito po sa Pilipinas. Mula naman sa Maynila, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Connie, 36-year-old na lalaki at foreigner na galing Middle East. Ilan lamang niya dun sa mga impormasyon na ibinahagi ng Department of Health kaugnay dun sa positibong kaso ng Middle East Respiratory Syndrome. Liban dyan, Connie, hindi na nila binanggit kung kailan eksaktong petsa dumating dito yung nasabing foreigner. Pero sa impormasyon na nakuha natin, galing daw ito ng Dubai, nagkaroon ng stopover sa Saudi Arabia bago dumating dito sa Pilipinas. Yan yung kanyang unang flight. Pero muling ng ibang bansa itong nasabing foreigner at saka bumalik sa Pilipinas. Ang malinaw, July 2 raw, Connie, nakaranas ng sintomas itong nasabing foreigner. At July 4 nitong Sabado, nakumpirma ng Department of Health sa pamamagitan ng Research Institute for Tropical Medicine na positibo nga siya sa sakit na MERS. Pero ang good news daw dito, Connie, kahit papaano, ay mababa raw yung viral load ng nasabing pasyente. Ibig sabihin, mababa yung bilang ng virus dun sa kanyang katawan. Sabi ng DOH, sabi ni Secretary Garin, posibleng papagaling na ito. Ngayon, merong 8 mga tao na 8 mga Pilipino na nagkaroon ng direct contact dito sa ating pasyente. 7 sa mga nasabing mga nakasalamuha ng pasyenteng ito ay naka-home quarantine na, habang yung isa naman nagkaroon siya ng konting sintomas daw, kaya naman naka-quarantine na rin ngayon sa RITM. Paglilinaw ng DOH ay wala naman daw community-related na panghahawa itong sakit na MERS. Usually nangyayari daw yung panghahawa na ito sa mismong mga ospital, kaya lalong pinag-iingat yung mga health workers. Kaugnay pa rin yan, Connie, ay yung unang flight na sinakyan nitong nasabing foreigner ay hindi na sila pinakontact trace ng DOH. Yung ikalawang flight na lamang, dahil ito yung pasok dun sa 14 days na incubation period. Hindi tinukoy ng DOH kung ano yung eksaktong flight na yon, pero meron daw yung 200 pasahero. Kasabay nga ng balitang ito, Connie, ay inalerto ulit ng DOH yung kanilang Task Force MERS-CoV para paigtingin pa yung kaalaman ng publiko, lalo na sa pag-iingat sa nakamamatay na sakit. Pinalalahanan din yung mga kababayan natin na galing sa ibang bansa na sikapin, na fill upan ng kumpleto yung yellow form na ipinamamahagi sa mga eroplano para mas mapadali raw yung mga isasagawang contact tracing. Muli, ang sabi ng DOH, Secretary Garin, wala raw dapat dahilan para tayo magpanik. Importante lang daw na mabisa rin yung ating kaalaman para mabisa din na malabanan ang sakit na ito. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Connie. Steve, may nabanggit ba ang Department of Health? Siyempre pa, alam nyo yung mga frontliners dyan sa RITM, yung mga nagbibigay talaga na mga tulong dito sa mga may pasyente, particularly yung mga nandyan ngayon sa RITM. Kamusta naman daw? Meron ba tayong sapat naman na equipment to protect them? Kaya naman daw yan ng RITM, Connie. Katunayan, lahat ng mga laboratory test ay sa RITM na ginagawa. Yung sinabi natin na nakasalamuhan ng foreigner na yon ay lalabas yung kanyang resulta, inaasahan nila within 24 hours or within the next 48 hours. Lahat naman daw ng mga health workers natin sa RITM ay na-train na at isinailalim na rin sa seminar para alam nila yung mga tamang pag-iingat na gagawin sa pag-handle ng mga ganito kasensitibong kaso, Connie. Yes, kasi I remember, Steve, correct me if I'm wrong, pero nung nag-cover din ako dyan sa RITM, para nga sa mga posibleng sakit na nakakahawa tulad nitong MERS, ay iilan lamang yung available na kwartong pwedeng paglagyan ng mga pasyente. Dumami ba yan? Ano ba ang naging direktiba? Ilan pa rin ba yung talagang sinasabi nila na controlled yung temperature na kwarto? Kasi ang pagkakaalala ko parang 2, 3 Hindi nila nabanggit kanina, Connie, kung ilan yung mga eksaktong kwarto na nakalaan dun sa RITM para dun sa mga pasyente kung sakasakali. Pero meron naman daw sapat na bilang at yung kanilang mga hospital workers doon ay nagsusuot naman ng personal protective equipment para nang sa gayon maiwasan nga na kumalat pa yung nakahahawang sakit na ito. Ang maganda nga lang doon, Connie, kahit papaano medyo papagaling na raw itong foreigner na may sakit at hopefully ay yung kung sakasakali naman yung isang nakasalamuhan niya, ipinagdadasal naman nila na magnegatibo ito dun sa test para kahit papaano
ay hindi na maging ganun kalaki pa, no? Yung problema na ating kakaharapin. Yes, Steve, i-qualify ko lamang kasi pag sinasabing papagaling na, umahina lamang yung dalang virus, does this mean na mas lesser din yung chance niya makahawa? Ganun ba talaga yung, kumbaga, pagbabasehan lang natin? Naroon pa rin naman daw yung chance na makahawa siya, Connie. Pero ang maganda, nasa stage na siya kung saan papagaling na. Kumbaga, malakas daw kasi ang resistensya, ang sabi sa atin ni Secretary Garin. Kaya kahit papaano ay hindi ito dun sa phase na malala. Kumbaga, ito ay medyo papagaling na yung pasyente. Kaya maganda raw ito, lalo pat wala naman talagang gamot para dito sa sakit na MERS. Ito talaga ay kinakailangan palakasin yung resistensya nung mismong pasyente, Connie. Last na lamang, Steve, curious lamang din kasi ako kung dinivulge ba ng DOH kung anong nationality ng sinasabing dayuhan na may MERS na nakapasok sa bansa? Nako, kabilang yan dun sa mga hindi binanggit, Connie. Kahit yung kung saang field siya nagtatrabaho, kung siya by hospital worker, kung ano man yung purpose ng pagbisita niya rito sa bansa, hindi na yan idinetalye ng DOH para nang sa gayon, maprotektahan din naman daw itong identity ng mismong pasyente. Kasi kapag sinabi nila yan, Connie, baka raw yung mga in the future, yung mga makakaranas ng sintomas, ma-discourage na sila na lumapit at magpa-test sa DOH, lalo na kapag maisip nila na baka mamaya makikilala rin sila at iiwasan o pandidirihan, Connie. Oo, yun din naman talaga, understandable yan. Maraming salamat, Steve Dailisan.